Hello, itong video nito is magiging guide mo kung paano mo ipopromote ang business mo online. So, meron tayong madaming ways paano ipromote ang business. Kasi ang ganitong klase ng business is nasa marketing side nakasalalay yung bilis ng progress mo sa online marketing or sa affiliate business na meron ka. Okay. Merong mga libreng pamamaraan, meron din may bayad naman. So, mag-start muna tayo sa free Facebook marketing. Ito kasi very basic. Post ka lang sa wall mo, promotion ha, advertising, giving awareness, promoting. Para kang, again, ang pinaka-favorite na example ko dito is yung mga patalastas dyan sa GMA, sa ABS. Ganun siya. Nagbibigay ka ng awareness, bibigay ka na si close up, nagpapaputi ng ipin, mga ganong sense. Kung gagandahan mo ang marketing tools mo or yung mga materials mo, lalong-lalo na yung mga caption mo na nakaka-curious, ano kaya ang gawin mo is wag mo munang i-reveal yung pangalan ng company, kung saan ka belong, para na-curious yung tao. Ba't kaya kumikita si Ma'am Cindy ng 15,000 a week? Ano kaya yung ginagawa niya? Napapahaw sila. So, the next day or the next hour na mag-post ulit ako about my business, nakita niya na naman. So, yung curiosity level niya is tumataas. Okay? Libre lang yun ha. Pwede ko siyang i-post sa wall. Pwede ko siyang ilagay sa My Day. Pwede din ako mag-post sa Instagram. Kasi, di ba, sinasabi natin na nasa online world na ang market natin. Andyan yung mga target market natin, yung mga taong hinahanap natin na maging interesado sa business natin. Kasi madami naka-cellphone. Wala ka nang hahanapin pa, andyan sila. Hahanapin mo na lang yung mga interesado kasi mabilis silang kasama, magaan silang kasama, masarap silang kasama kasi interesado sila. Nasa same boat kayo, pareho kayo ng goal na gusto nyo kumita weekly, gusto nyo kumita ng ganito in a month. May sarili kayong, kumbaga may pagkakapareho kayo, kaya kayo nagja-jive na magsama. Yun lang mga hahanapin mo, interesadong tao. Para ka namimingwit lang ng matabang isda, na kung sino ang kakagat doon sa pain na ginawa mo, siya lang yung mapupunta sa'yo. Ganun tayo. Para meron naman tayong maging maging ethical tayo. Hanapin lang natin yung interesado, huwag pilitin yung ayaw. Okay? So, nagpo-promote lang tayo. Sila ang lumalapit sa atin dahil sila ang nagkagusto, sila ang na-curious, sila ang nagtanong, sila ang gusto magpaturo, sila ang gustong mag-join sa'yo, sila ang gustong sumama sa'yo. Para sila, time will come, kung sisipagan nila, is magkakaroon din sila ng weekly income kagaya mo. Okay? Tuturo mo lang sa kanya anong ginagawa mo. Actually, ang nangyayari lang dyan is kwentuhan na lang eh. After orientation, nakikita nung partner mo yung progress mo, ginagawa niya, dineduplicate niya. So, without further ado, pwede kang mag-free Facebook marketing sa wall. Pwede kang, I will suggest talaga lahat ng team member natin is gumawa kayo ng Facebook page kung saan, wag naman kasi laging nasa wall mo yung posting kasi baka ma-over post ka naman, baka i-unfollow ka naman ng mga mo, nasa friends list mo na ayaw, or i-unfriend ka, i-unfollow ka. Sa bagay, okay lang naman kasi gagawa ka dapat. Para sa akin na, gumawa ka ng business Facebook account. Na, kasi baka mahihain ka. Halimbawa, nahihiya ka maging malaman nilang nag-network ka. It's normal kasi dyan din naman ako nang galing. So, ang ginawa ko, gumawa ako ng Facebook account na for business only, na walang friend nakakilala kasi sila yung mga unang ayaw talaga sa ganitong klase ng business. So, ang mga business partners natin is usually nahahanap natin sa online, nag-house sa post natin, kinausap natin, inad natin sa group chat, tinuruan, nag-join sa atin. Basically, ganun siya. So, aartihan mo ang pagpo-post mo sa page, sa wall. Mag-post ka sa wall mo, mag-post ka sa page mo, mag-post ka sa mga buy and sell groups na inaalaw ang network marketing. Kasi pag mga bahay lupa, ibaban ka dyan. Pag mga motorsiklo,
kotse, ibaban ka nila dyan or i-report ka. So, masa-spam ka. So, baka mawala yung FB mo. I will suggest, kung mag-network marketing ka, please use your oldest account ng Facebook. Pwede mong tanggalin ng mga friends mo, pwede mong mag-add ka ulit ng mga panibagong target market o yung mga taong gusto mong mag-join sa'yo. Kung pwede, please, gumawa, ang gawin mong business account for your company, old Facebook account. Kasi, alam mo naman, strict si Facebook ngayon. Yung mga bago, mabilis na nai-spam. Eh, what if meron kang 50 kausap na gustong magbayad or gusto na diba, maging member, tas na-disabled yung Facebook account mo dahil bago siya, na overpost ka, hindi mo na ma-retrieve yun. Sayang yung 50 kataong dapat magbabayad na sa'yo. So, kasi investment kasi ang Facebook account. So, kailangan ingatan mo siya. Dapat meron siyang active email na na-open talaga. Tapos, dapat meron siyang cellphone na super active. Para malak man siya, ma-report man siya, mabilis mo siya ma-retrieve. Kasi nga sinasabi ko sa'yo, ang Facebook account mo is investment yan. Andyan yung mga kating mo, andyan yung mga magbabayad, andyan yung mga prospect mo, andyan yung mga business partners mo na mag-join kinabukasan. So, ganun. So, dapat consistent ka lang sa pagpo-post sa wall kasi pina-follow ka ng team mo or mga gustong mag-join sa'yo. Nakaka-curious lagi yung pina-post mo, whether it's ako talagang pinapromote ko, resibo, proof of pay-in, proof of payout, pera, proof ng payout ng dashboard, lahat na nakaka-curious kasi ang lahat ng tao ngayon, lalo na sa panahon ng pandemic na ang tao ay naghahanap ng oportunidad. Kapag nakakita ng pera, curious yan, paano mo kinita yan? Diyan ang gusto kong masilo sila, na pumunta sila sa inbox ko, dapat ma-message nila ako una kasi hindi na ako nagme-message ng ako ang una. Para iwas spam. Kasi again, si Facebook napakahigpit na. So, kailangan natin mag-comply sa ayaw ni Facebook. Para mas safe lang lagi yung Facebook account mo. Kasi nga, diba, investment mo yan. Gawa ka ng page under the name of your company. Lahat ng gusto mong i-post, as in massive posting. Madami kang i-post na pwede mong i-copy-paste anytime para na masave mo yung oras mo, mag-research ka na about your company, lahat na nakikita mong posting about the company, i-copy-paste mo na doon sa page mo. Parang storage mo siya. At the same time, invite people na mag-like sa page mo. Kasi yung mga likers ng page mo, sila lang yung paulit-ulit na nakakakita ng pinopost mo or pinopromote mo. Para may nakakita ngayon, interesado ngayon, kung hindi man mag-join ngayon, baka bukas. So, continuously, again, kagaya ng mga commercial sa TV, mayat maya mo nakikita, pinagagastusan nila. Para siyang Facebook ads. Okay? Eh, sa Facebook, ang posting is libre. Sa free marketing muna tayo. Ngayon, dahil nga pwede ka ding mag-post sa mga buy and sell groups, piliin mo yung mga 100,000 members. O, diba? 200,000 members, kahit meron kang 20 groups, okay lang yan kasi ang dami mong mata-target market. Imagine mo, nagtinda ka ng balot sa Araneta. Sa Araneta merong nag-concert. So, madaming tao. Imagine mo may 100,000, nag-post ka ng business opportunity na nakaka-curious, hindi nakalagay ang pangalan ng company. Paano kaya niya kinita yun? So, i-message nga sa inbox. Dapat, i-command mo silang mag-message sa'yo. Kung pwede, wag nang maghaw. Direkta ka mong mag-message sa inbox mo para hindi ka maspam ni Facebook. Yan ang pinakaunang dapat mangyari at magre-reply ka na lang. O, diba? Ganon, on daily basis, lagyan mo lang ng oras, lagyan mo lang ng pagitan ang pagpo-post kasi para hindi ka mabani Facebook. Huwag post ng post, okay? Pwede ka mag-post ng nakaka-curious like income proof, pera. Super effective kasi yan. Once na kasi akong nag-post ng mga ibang material, sorry ang dami kong pinost sa mga groups, walang naghaw ni isa or meron man 10 lang. So, hindi yun ang aking ginagawang talaga gustong mangyari. Gusto ko ang isang post ko, marami naghahaw para at least marami mag-comment sa chatbot ko. Yung may chatbot kasi tayo, para ang gusto ko kasi is makapag-get started sila sa chatbot ko para for follow-up na lang sila kinabukasan. Kung gusto nila or ayaw nila, okay lang. So, para mabilis ko silang ma-follow up, nasa chatbot sila.
na nasa loob ng page. Kaya gumawa kayo ng page. Yung page kasi, magda-download ka ng page manager. Yung nagme-message doon sa page, nasa page manager. Kagaya ng Facebook, pag nag-message sa messenger mo, meron kang messenger app. Ang Facebook page, meron din silang sariling page messenger. Okay? Nakukuha. Iba kasi ang likers mo sa page, iba ang nasa wall mo talaga. Okay? Kasi yung mga nasa page mo, Facebook page, pwede mong i-share sa mga divisoria, pwede mo silang i-share sa Cavite Buy and Sell Group, ganon. Hindi massively, at least meron paunti-unti. So, pwede kang mag-promote sa YouTube kung medyo makapal-kapal na ang test mo na magsalita, na-develop mo na yung confident ka na magsalita, mag-share about the business, kung ano man ang mga gusto mong i-share. Pwede makatulong, pwede yan makakatch ng mga future business partner mo. Kasi nandyan na yan, naka-upload. Kapag naka-earn yan ng madaming watch hours, pwede pa siyang maging income source. Okay? Kasi very, ano na ngayon, very in na ngayon. Super click na din si YouTube, kagaya ni Facebook. So, ang mga tao, madalas mag-YouTube. Pag na-search nila doon, si Coach Cindy, may free training. So, advantage yun. Punta sila sa akin, mag-join sa team natin. Okay? Meron din tayong mag-promote. Pwede ka din mag-Facebook ads, pero sa ibang video natin siya tatakel kasi meron siyang allotted price. Kasi ito kasi sa mga beginner natin, itong video na sa mga beginner, maturuan natin siya ng basic. Medyo advanced na kasi yung Facebook ads, okay? May time tayo para dyan, huwag tayo magmadali. I-guide namin kayo. Ngayon kasi is, di ba, pandemic. So, walang nag-offline ngayon. Okay? Ang offline marketing is, nag-table talk, nag-meet up sa McDo. Total lockdown tayo ngayon. Advantage natin is, magkaroon ka ng massive posting, massive advertising, churba-churba. Yan na lang talaga muna ang pagtuunan mo ng pansin. Gumawa ka ng 2 Facebook or make it 3. Kasi pag naban man yung first mo, at least may 2 ka pa. Huwag ka lang maging masaya sa 1 Facebook kasi 5,000 lang ang pwede maging friend yan. Kung may 3 kang Facebook, 15,000 ang pwede mong maging friends. Okay? Lahat ng pwede mong maisip, na pamamaraan paano mag-promote. Okay, yan muna ang i-focus natin ngayon. Practicein mo para mag-perfect mo. Pag na-perfect mo, mag-level up tayo. Okay? Thank you po.